Hey guys, welcome back to my channel, and for today's video I'm gonna share you the updated requirements of Bureau of Immigration for solo travelers, and I'm going to explain what the requirements because I think yesterday or in another day po is nag-message ako sa Bureau of Immigration sa updated nilang requirements. And gusto ko lang i-share sa inyo guys sa mga balak mag-travel sa ibang bansa as a solo traveler. And alam ko guys, ilang days ako din nakapag-upload and ngayon babawi ako kasi alam ko guys na marami pa rin gustong malaman kung ano nga ba ang mga requirements. Kasi nag-update kasi yung immigration or yung Bureau of Immigration BIR ng sa solo requirements. Yung gustong mag-travel sa ibang bansa as a solo. So, alam naman natin na ang immigration is strict. So, before we start, don't forget to subscribe to my channel and you can check my other videos. You can check the tutorial of anything about BIR and governments, IDs, and anything. So, let's start now, and please guys finish this until the end because this is really important. If you don't want to upload, it means upload yung hindi ka makakalipad, no? Hindi ka makakasama sa aeroplano, and kapag pag nalista ka na upload doon, explain ko yun sa inyo. So, let's start na guys! So, first, ano nga ba yung solo travel? Basta yung mga solo travel, solo requirements. So, yung solo traveler kasi is, ikaw lang yung mag-isa, ikaw lang yung magsusupport sa sarili mo as independent traveler. Kung may search man kayong solo traveler, yung mga foreign nationals na nandito kunyari sa Pilipinas, pupunta sila dito ng mag-isa, tapos magbablog lang sila, ganyan. Sila yung mga solo travelers, mga foreign nationals na pupunta dito sa ating bansa. So, syempre, bago naman sila punta dito, may mga requirements naman silang hinahanda, no? Talaga pinaghahandaan yung mga requirements na yon, kasi kapag once na kahit may isa ka lang na hindi na napaghandaan, or may dalawa man or tatlo man hindi mo napaghandaan, ay ma-upload ka po. Ibig sabihin, hindi ka po makakalipad at siguro masasayang lang yung oras mo doon kung na-offload ka, kasi syempre dapat ay 3 to 4 hours dapat nandun ka na sa airport, no? Nandun ka na sa airport. So, pag nandun ka na sa airport, syempre, pipila ka pa niyan, mag-ano ka pa ng mga requirements mo. Syempre, titignan mo pa yung mga kulang. Syempre, kung solo ka, diba, kung first time mo naman, syempre, magtatanong ka din sa mga solo travelers. So, mas maganda guys, na kapag nandun na din kayo sa airport, magtanong-tanong na din kayo para hindi na din sa oras. So, ang tip ko na lang din sa inyo guys ng una is dapat maaga kayo sa airport. So, yun. So, pangalawa naman is yung mga requirements. So, sabi ko nga kanina, example, yung mga foreign nationals na pumunta dito sa ating bansa ay dadaan sila, syempre, dito sa atin, sa immigration. So, una pa lang, diba, requirements pa lang, kabado ka na. Pera na din yun. Diba? Pag may kulang ka lang, ibig sabihin, upload ka na. Hindi ka na pwedeng lumipad. Sayang naman yung flight ticket mo. Kung pag hindi kasi refundable yung ticket mo or anything, edi sayang na naman, diba? Kasi may napapanood ako guys ito din sa YouTube, ang daming mga na-upload. Sinishare nila yung story nila, kaya marami din akong napulot sa kanila. Kaya isi-share ko din sa inyo. Parang sinasummary ko lang yung mga sinasabi nila dito. So, let's go sa requirements. So, yung requirements, syempre, kailangan natin ng passport, di ba? Kapag pumunta tayo sa mga iba't ibang bansa, kailangan po natin ng passport. Dapat hindi pa expired, kasi kapag kunyari, pupunta kayo sa ibang bansa, di ba, international. Kung yung passport nyo naman is
5 months lang or o nga 6 months nga pero hindi hanggang sa pag-alis mo. Ibig sabihin guys, X na yun sa immigration. Ibig sabihin hindi na po kayo makakalipad nun kasi upload na po kayo. Ayun. Kaya dapat guys, kunyari kung magbabakasyon man kayo doon ng 2 months or ganyan or 3 months or 10 days, dapat guys ay i-renew nyo na agad yung passport nyo. Pero, pag nagre-renew na kayo, dapat guys, dalhin nyo yung old passport ninyo para makita na nag-renew ulit kayo. Kasi siguro pag hindi nyo nadala yung old passport nyo dati, syempre, siguro magtataka naman sila, ba't nag-renew ka ganyan. So, mas maganda kung may picture man kayo guys, or may old passport kayong dala kung expired na. Pero sa mga first timer naman dyan ay dapat passport nyo guys is hindi bababa sa 5 months. Dapat 6 plus months dapat yan. So, yun yung una nating requirements. As a solo traveler, ay passport. So, pangalawa naman is yung may listahan kasi ako guys dito. Kaya titignan ko na lang. Is visa. So, yung visa natin guys, kung saan man tayo pupunta guys, ay may visa. Yung iba kasi free visa eh. Hindi na kailangan ng visa. So, hindi naman na kita tanongin ng immigration siguro kapag bakit walang visa. Kasi, siyempre alam naman nila kung sinong mga bansa naman yung mga walang visa. So, guys, pwede naman na ata yung online sa visa, diba? Alam mo kasi online na din yung visa eh. Kumbaga, screenshot nyo lang siguro yung mga may tawag din kasing history transaction. Ibig sabihin, i-screenshot nyo yon tapos ipapaprint nyo para ipapakita nyo dun sa immigration na ito po yung nabinayaran ko dito sa ganyan, ito po yung binuking ko, ganyan. So, hahanapin kasi yan guys. Hahanapin nyo lang kung saan ka nag-send ng sa mo binayaran yung visa, sa mo binayaran yung ganyan. Ayan, marami kasi silang tanong kaya dapat guys, maging handa kayo para hindi kayo ma-upload. So, pangatlo na is yung boarding pass. Alam mo kasi, pag nag-boarding pass guys, marami kasi yung pagdadaanan muna guys bago kayo mag-immigration eh. So, kaya nga dapat ang bilin ko sa inyo is 3 or 4 hours pa bago yung schedule sa flight is dapat nandun na kayo sa airport para yan, boarding pass or yan, kailangan din guys yung e-travel yan, sa online din yan, e-travel. Tapos yung papunod din kayo guys sa travel tax, magbabayad pa kayo guys ng travel tax no sa airport. So, or pwede din sa online kung gusto nyo ng face to face naman na bayad, punta kayo sa travel tax ng parang store nila doon ng travel tax. Tapos, pag gusto nyo naman online, di okay guys, i-confirm nyo na lang guys sa pinagbibili ng mga travel tax. Code na lang ata kasi yun sa online eh. Kaya, kung gusto nyo may confirm yung travel tax nyo is, i-confirm nyo lang tas okay na. Ibig sabihin may travel tax ka na. So, ipapakita nyo din guys sa immigration yung round trip ninyo or return ticket, ganyan. Yung round trip tsaka return ticket guys, na confirmation na babalik pa kayo dito sa Pilipinas. So, pag di nyo guys kasi papakita yon or wala pa kayong ticket, ay kailangan nyo ulit bumalik sa simula. Ibig sabihin, pipila ulit kayo at magbabayad ulit kayo. Or pwede naman ato ulit sa online yun, no? Kaya dapat guys, mag-research kayo dyan. Yung mga talagang experience na ng mga solid requirements. So, ito guys, ito yung billing ko sa inyo guys, kapag kunyari na parang na something fishy yung kunyari ako mag-inspect sa inyo tapos parang may napapansin ako yung itatanong ko sa inyo is hindi medyo tugma, ganyan, or may mga hindi kayong requirements na nasusunod or yung requirements nyo peke lang, ganyan. Pupunta kayo guys sa secondary inspection. Ibig sabihin guys is tatanungin kayo ulit sa isang office ulit or ibang inspection na tao. Ibig sabihin ay parang pangalawang interview ulit yon. So,
Kapag ibig sabihin, parang naano niya lang something species yung sinasagot mo, or hindi, parang tugma, or sisinungaling ka, ganyan, para lang makalabas sa bansa. Kaya, may tinatawag silang second inspection. So, yun, mag-aano sila ng mga additional requirements. Ibig sabihin, lalabas ka pa ng mga iba't ibang papers para mapaniwala mo sila na inosente ka, na hindi ka gagawa ng karuba-ruba, hindi ka gagawa ng mali sa pupuntahan mo, or hindi ka apply na as a employer, ganyan, kasi in-apply mo sa sa papers mo, and yung sa visa mo as a tourist lang naman, 'di ba? As a solo. Kaya pag nag-secondary inspection ka, ibig sabihin may something species sa sagot mo, or may kailangan pa silang requirements na hindi pa sila satisfied. So, iaano ko sa inyo guys, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga secondary documents na hinihingi nila sa immigration. So, as a tourist, ipapakita mo ulit guys yung one trip ticket mo or yung return ticket mo. Siyempre, dapat meron ka na yan, diba? Tapos, ito guys, yung pangalawang secondary documents na naman is yung hotel booking. Yung hotel booking guys, syempre, solo ka lang naman, diba? Depende kung may kakilala ka doon sa pupuntahan mo. So, kapag nag-solo requirements ka, dapat guys, meron kang hotel booking. Ibig sabihin, meron kang matutuluyan, may stayan, syempre. Tapos, kapag nag-hotel booking ka guys, huwag kakalimutan, huwag kakalimutan i-screenshot. Huwag kakalimutan i-screenshot yung mga pinagagawa mo sa cellphone mo. Ibig sabihin, yung mga binayaran mo sa simula man yan or kailangan guys, pati yung hotel booking mo, yung mga emails ng mga hotel mo, dapat guys screenshot mo, buong pa-print mo na, kasi hihingiin yan guys ng immigration kung totoo bang nag hotel booking ka, ganyan. Sila guys, stricto sila kapag sa mga documents. So, kahit yung mga sagot mo is tama naman, kapag yung documents mo ay kulang, ibig sabihin, something special na yun sa kanila at ma-upload ka na. So, guys, paalala ko sa inyo guys, kapag na-upload man kayo or anything na mangyayari, ay dapat sundin nyo pa din sila guys. Wag po kayo Siyempre, may irita naman kayo kasi, ay, akala ko makakalipad na ganyan. Dapat guys, dapat handa lagi. Ngayon yung paalala talaga ng mga napapanood ko dito. Dapat handa ka, mag-research ka, kung ano pa yung mga kulang mo, or pag hindi ka pa satisfy sa documents mo, mag-research ka lang guys, or magtanong ka. Ganun. Pero minsan guys, naiisa ko yung mga nagtatanong na nga, diba? Hindi pa nila nasasagot sa comment. Like, parang helping na sana yun sa kanila. But anyways, move tayo sa pangatlong secondary documents na hinahanap nila is yung financial bank statements. Yung financial bank statements, guys, ibig sabihin, as a solo traveler ka, dapat alam mo sa sarili mo na financially stable ka. Ibig sabihin, lahat ng kailangan mo sa pagkain man yan, sa damit, or anything na gusto mong bilhin sa ibang bansa ay, syempre, may pera ka. Dapat nagagamit mo yun sa ibang bansa. Yung perang nasa bangko mo. Pwede mo siyang ipapalit, di ba? Money changer ang tawag doon. Kapag financial bank statements ka guys, kailangan yun ng bank certificate, or yung mga ang tawag ulit doon. Basta yung tungkol sa mga bank, i-print nyo din ata yun Basta may mga ganun bank statements, kailangan nyo guys, as a proof na financial stable ka. Ibig sabihin, kaya mong gastusin yung sarili mo, kaya mong i-afford lahat ng kailangan mo as a solo traveler. So yung last naman guys is, kapag employee ka, kailangan mo ng proof of employment. So, yung mga certificate dyan, kailangan ulit ng mga certificate, printed, mga ganyan. Kailangan nyo guys ng proof of employment. Kasi, syempre, sponsor mo sarili mo Syempre, tanongin nila kung saan ka kumukuha ng pera, saan mo ganyan. Marami silang tanong guys para lang na-confirm na innocent ka, or
i-confirm nila na tama yung mga nasa papers mo. Kasi, pag hindi talaga tugma guys, magsa-secondary inspection ka. Tapos, kapag di ka pa nakapasa sa second inspection mo, ay, hindi po matutuloy yung flight ninyo. So, yun lang guys, no? Kung may tanong lang kayo guys, i-comment nyo lang down below. And you can share your experience naman guys sa comment para alam din ng mga nanonood dito na yung experience nyo, and you can advise them. Kasi minsan talaga nainis talaga ako sa mga YouTubers din na hindi talaga as in nagre-reply, parang help na lang sana yun, diba? So ayun, kung gusto niyo pa ng ganito guys, siguro sa second vlog pa ako nito, no? Kasi gusto ko pang malaman yung opinions niyo sa comment section, or sinishare niyo yung mga experience niyo sa comment section. So, yun lang guys, no? Alam ko guys na hindi man lang naka-upload ng siguro 3 days na or 2 days. Ay, gusto ko lagi bumabawi sa inyo. And yun lang guys. Don't forget to subscribe to my channel. And bye guys. And you can comment down below kung may questions man kayo or experience about solo travel. Updated nila. So, yun lang guys, no? Bye!